Sinabayan ng malawakang protesta ng ilang progresibong grupo ang paggunita sa ika-40 anibersaryo ng EDSA People Power Revolution. Live mula sa EDSA Shrine, magbabalita si Mobile Journal Merymon Reyes. Merymon, anong update dyan? Cheryl, magandang tanghali. Dito sa likuran ko ngayon, ito si Brian San, isang cosplayer na pinoportray niya si Chainsaw Man. At ang sinasabi niya nga, yung mga lagaring bitbit niya, lagariin na raw ang korupsyon na pumapalibot sa bansa sa kasalukuyan. Yan yung mensaheng dinadala ng cosplayer na si Brian San. Sa paligid din natin ngayon dito, iilan pa lang din yung mga tao na pumupunta para magpicture, mga grupo, mga alyansa para magdasal. At pumunta naman sila sa People Power Monument. So ito si Brian San, ito yung sa paligid natin na ilang mga grupo na pumupunta dito, nagpe-prayer, nagpa-floral offering at susunod naman sila sa People Power Monument. Pero simula kaninang umaga, marami na ang pumunta dito sa EDSA Shrine. Alas 7 ng umaga, unang dumating dito yung EDSOR o yung EDSA Ortigas Schools na kinabibilangan ng mga paaralan sa lugar tulad ng Lasal Green Hills, ng Xavier, pati ng Poveda. Nagdasal sila ng rosaryo, pati nag-floral offering. Kasabay nito, yung pagpupulong naman ng mga magmamarcha patungo sa People Power Monument para sa trillion peso march. Ayon kay Tindig Pilipinas, co-convener Kiko Aquino D, iisa lang daw ang kanilang mensahe na makapangyarihan ang boses ng marami at ang panawagan ng mga ito ay magkaroon na ng anti-political dynasty law, ang mabuo ng Independent People's Commission at managot na raw lahat ng kurakot. Welcome daw sa lahat na dumalo sa trillion peso march basta't walang hinihimok na kudita o kaya naman pagluklok sa posisyon sa gobyerno ng walang dinaraan ng eleksyon o panawagan sa militar. Ayon sa lokal na otoridad, bibigyan ng mga walang permit ng 1 oras para sa kanilang demonstrasyon. Halos 14,000 pulis mula sa NCRPO ang nakadeploy kasama ang Bureau of Fire Protection, mga first aid personnel at marshals ng mga civil society organization. At saka Cheryl, nakakausap din natin itong si Tatay Danilo Clariño mula sa Quezon City at ang nakwento niya naman sa atin, 30 years old siya nung nangyari yung pinakaunang People Power Revolution taong 1986 at nagmula noon wala na raw paggunita ng People Power ang kanyang pinalagpas. Kaya ang panawagan niya rin sa kabataan, huwag daw matakot na ipaglaban ang nararapat at saka ang tama. So far, Cheryl, dito ngayon sa EDSA Shrine, isa sa mga inaantabayanan din natin, Ma'am, hindi ako sa may EDSA, sumama kami sa may sa Camp Aguinaldo, tapos papuntang Krami. Sinisave namin si Defense Minister Juan Ponce Enrile and General Fidel Bia. Actually, sumama kami doon para yun parang gustuhan namin may pagtanggol ng ating demokrasya para mawala ang dictatorship sa dictatorship para mapalis si President Marcos. At yun, Cheryl, mamaya alas 6 ng gabi naman, yung mga nandito sa EDSA Shrine, tsaka yung mga pupunta mula sa People Power Monument, magkakaroon naman sila ng high mass. Sunod din ng Grand Marian. Alright. Sean, balik sa'yo, Cheryl. Maraming salamat, Mobile Journal Merymon Reyes.